sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Agila. Mabilis, malakas, pumapagaspas. Oras natin, 11:02 na po ng umaga. Na-stress ka ba? Baka makatulong kami sa inyo. Una, alamin ang pinagmumulan ng stress. Matuto kang pahalagahan ang sarili. Makatutulong ang pagkakaroon ng sapat na tulog, healthy foods, at iba pang pangangailangan. Maging positibo ang pananaw at huwag pilitin o abusuhin ang sarili. Matutong magsabi ng no kapag hindi mo na kaya ang iniaatang na trabaho. Magsabi ka kapag kailangan mo ng tulong o suporta at ipahinga rin ang sarili. Take a break and relax din paminsan-minsan. Magkaroon ng healthy lifestyle at higit sa lahat, prayers. Paalala lang po mula sa Radyo Agila, dahil mahal namin kayo. Para ligtas ang pagbibiyahe sa daan, tiyaking nasa kondisyon ang inyong sasakyan. Dapat may sapat itong tubig, gasolina at langis. Maayos ang brake at tama ang hangin sa mga gulong. Tiyaking kumpleto ang toolbox. Isang paalaala para sa maayos na paglalakbay mula sa Radyo Agila. Kalusugan ay ingatan, sakit ay iwasan. Isang paalala mula sa programang Health Watch. Linggo, alas 9 hanggang alas 10 na umaga, dito lang sa Radyo Agila. Tara, explore natin ang Pilipinas. Pasyalan natin ang magagandang tanawin na tunay na kamangha-mangha. Pwede ding makita ang kakaibang uri ng hayop na dito lang matatagpuan, tulad ng tarsier na itinuturing na smallest primate in the world na makikita lang sa Bohol. Ito pa ang isa, ang pantot na sinasabing counterpart ng skunk ay makikita naman sa Palawan. At higit sa lahat, iba tayong mga Pinoy. Kaya nga gustong mapil ng mga turista ang pagiging hospitable natin. Ganyan ka-amazing ang mga Pinoy. At kung gustong ma-enjoy ang mga awiting kulturang Pinoy, pakinggan ang Kalinangang Pilipino dito sa Radyo Agila. Kung naghahanap ka ng friendly neighbor, dito ka na sa Radyo Agila. Hindi chismis o fake news ang hatid, kundi 100% na totoo ang pinag-uusapan. Mula sa mga eksperto at piling panauhin. Mag-relax at malibang sa kwentuhan. Matuto at magkaroon ng dagdag kaalaman. Lunes hanggang Biyernes, Programang Kapitbahay. Dito sa Radyo Agila. Narito na ang programang sandalan ng mga naapi. Sumbungan ng mga naabuso. Tumutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon. Alagad ng batas. Alagad ng batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Programang kakampi ninyo, kontra Clement. Alagad ng batas. Alagad ng batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Agila. DCEC Radyo Agila. Lalong pinasigla, lalong pinalakas, pumapagaspas. Usapang pagkain at kainan o mga usaping kumokonek dito na siguradong bubusog sa inyong pananghalian dahil sa pagbibigay ng hitik na impormasyon na may kasamang kasiyahan at inspirasyon. Kasama ang mami ng bayan, Bel Sorara. Sama pa ang buong konekada. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tuwing linggo ng tanghali, i-connect na! Dito sa DCEC Radyo Agila. It's Sunday na naman, mga ginigiliw namin Kait Connect na welcome
sa programang Eat Connect na, of course, present kaming dalawa. Ito inyong Mommy Bell Surara and Of course, nandito po ang kanyang co-host, si Miss Mary Shane Castrillo. Hello! Good morning mga ka-Eat Connect. yan Ayun. Diba? Happiness lang pag Sunday, relaxation. Yes. Good syempre. vibes po. Good vibes lang. And siksik-liglig tayo ng kwentuhan, balitaan. Ngayong araw to kasi sobrang, I will say, what's the term na? Yung Ano mga yun, guests Mami? natin is nakakamangha, amazing Nakakamanghang, sila. amazing, Amazing inspirational sila. individuals. Inspirational. Yun yung talagang mga Napaka-inspiring. nakaka-ano, Kasi yung unang guest natin, papakwento natin Yes. sa kanya, kwento na at paano ba siya naging isang Janice De Lima, the owner, chief executive, pero hindi ko nakukwento. Ipapakilala po yan mamaya ni, Yan. ayun na, okay. Okay, Nandiyan without na si further Ma'am. ado, Shane, pakilala mo ng ating Ang guest. guest for our Eat Connects today, si Ma'am Janice Israel De Lima of the Pilipinas Official, owner and CEO of Alegre. Isa po siya entrepreneur. Good morning, Meron Miss pa. Janice. Oo, Isa din meron pa siyang, siya ay actually Mrs. Philippines International Universe 2023. Siya ay part pala mami ng international pageantry. Not only that, she's also an associate producer at American Excellence Award and also works at Gawad America Award Officer. Siya rin ay title holder para mami ng Mrs. USA Great Lakes Earth 2022. And of course, like kanina nga sabi ko, Okay na mami, yan. Sige, inside CEO. entrepreneur. Yes. Kaya aalamin natin kay Ma'am Janice ang kanyang The Humble Beginning, diba? At syempre, katuwang ko sa pag-alam ang aking co-host si Shane. Pareho Ayan. beauty pageant peg yan. O, diba? Pero mas mukhang maganda si Ma'am Janice. Let's see. Let's see. Ma'am Janice. Ma'am Hi. Janice, good Welcome po morning. sa programang Eat Connect na, ma'am. Hello, good morning sa inyong lahat dyan sa Philippines and good evening sa ating mga kababayan dito sa Amerika. Naku, nasa This is America. Janice Yes. Israel De Lima po. Yan. Yes. Yes, Ma'am ngayon. Janice, nasa Amerika. Anong So I oras think it's, dyan? what time is it now, ma'am? Anong oras dyan? Actually patulog na ako. It's gonna be like 10 a.m. So tinawagan ako na may interview ngayon, of course. We have to accept all interviews na Yes, pag-inspire tayo ng mga tao, lalo na morning ngayon dyan, di ba? Pag-isip nila. Ayan. Alam mo man ibigyan ko lang ang aking co-host ng konting background, Ma'am Janice. Si Ma'am Janice kasi award yan. Na talaga namang dami-daming recognition. Wow. Mula sa La Visual Corporation. Di ba, Ma'am Janice? Yes, hindi pa ako nakapunta na in person to receive my award. Hopefully that one of these days na matanggap ko talaga in person my award. Wow. Yes. Galing naman. Congratulations in advance, ma'am. And Yan. sa lahat ng awards mo. Shane, kanina, mga ka-Eat Connect na, nabanggit namin na aalamin natin ang humble beginnings ni Ma'am Janice. Ba't siya nasa Amerika? Bakit wala siya dito sa Pilipinas? Nung nasa Pilipinas siya, ano yung kanyang pinagkakaabalahan? Very inspiring, makinig po tayo. At kung may katanungan kayo, i-message nyo po kami. Siyempre, nanonood at nakikinig sa atin si Banjilim, isa rin yan mamaya sa ating mga followers ng Radyo Agla. Thank you, Banji. Mamaya, yung i-interview namin, artist na katulad mo. Okay, kay Ma'am Janice tayo. Shane, go. Yes, Ma'am Janice, pakishare naman sa amin at sa lahat na nanonood ng Eat Connect sa nakatutok ngayon kasi live tayo via Facebook page and of course sa YouTube channel natin, Yes. ma'am. Paano po ba kayo nagsimula? Your humble beginnings. Pakishare po sa amin. This is really my passion since I was a kid. So, talagang natitrain na ako to stand on stage during my kindergarten hanggang naging high school. I was a model. And then, nanggaling talaga ako sa humble beginning na magpa-audition at saka hanggang nag-graduate ako in college as a teacher. Pero andito pa rin yung aking sideline for my passion for the fashion
'Di ba? So hanggang nagkaasawa ako, hindi pa ako nagkaasawa, napunta ako sa Amerika dahil alam naman nating lahat na kahit nag-graduate tayo ng ating course in the Philippines, we cannot get the job kung ano ang ating nag-graduate tayo, 'di ba? So at that time yung Hyatt nag-hire sila ng mga Filipino worker from five-star hotel. I was one of them na nakuha at napunta sa Amerika. Then after that, nabalik ako sa Philippines at nagkaasawa, bumalik na naman ako sa Amerika. So during the pandemic, that time na alam mo wala tayong makitang pagkikitaan dahil lahat ay lockdown, 'di ba? So that time kinontak ako ng isang aking friend na nag-start to promote a Filipino fabric which is from banana fabric made by the inmates. Now, we can give a livelihood to them. So at that time, kinontak nila ako to support that, to model that, at saka that was our first billboard in New York at our first fashion show in New York. So after that, nakita ko yung possibility at ang future ng iba nating mga Filipino that we cannot just present one fabric at saka marami pa tayong matutulungan to brand themselves at to present kahit sino-sinong Pilipino in a global stage. So nagawa ako ng Alegre de Pilipinas kasi 'di ba tayo, we are a happy people, Filipinos. So kaya Alegre at saka owned by a Filipino. At saka that time, I started to have my own company which is branding company, and the first ang na-present ko ay mga models at mga designers kasi we have to accept that this is really the most attractive line itong mga designers, 'di ba? So gusto nilang makilala sa buong mundo. Nakikita ko na marami talaga tayong mga Filipino na mga talented at mas magaling pa sa ibang lahi. Kaya doon nag-start na ang Filipino company na Alegre de Pilipina magpe-present ng mga magdi-discover ng mga magaling na designer at saka yung mga models na gustong mag-create ng pangalan nila to be in the global stage. Yun na-present ko sa New York Fashion Week at saka nagkaroon din kami ng Paris Fashion Week, then balik na naman sa New York, and then yun napunta na kami sa Japan and all over the world. So I was lucky also to partner with the CEOs of our journalists, big brands, and also our major publications here in America na anytime kung gusto kong ipasikat ang ating kapwa Pilipino, magawa ko siya kasi I have the 24 hours access of our portal that we can press release anytime kahit sino-sinong mga Filipino. So yun lang ang aking, masaya ako sa aking ginagawa dahil makatulong tayo ng ating mga kapwa Pilipino sa pag-angat ng kanilang mga pangalan at lahat may mga access na, lahat ay mga chance na kasi noon pangarap lang natin, di ba? That we can have ads and billboards in New York Times Square, but now we can do it anytime through Alegre de Pilipinas. Ayan, nakakatuwa naman pala yung mga inyong experiences, Miss Janice. Now, can you tell us something more about paano kayo naging Mrs. Philippines International Universe 2023 sa isang international pageantry? Can you tell us po how you were able to go into that pageantry, ma'am, yung inyong pinagdaanan, and how you were able to win the title? Yes, at first talaga, it's not the Mrs. International. The first title that I have was the Mrs. Great Lakes Earth 2022. Wow, so, nagawa I see. In the purpose All of right. Kailangan ko, di ba tayo, pag mag-create tayo ng company in America, we have to accept that maliit talaga tayo sa tingin nila. We're just only a Filipino, di ba? It's sad, but yes, I gusto understand. kong kukunin ang kanilang mga belief, kukunin ko ang kanilang trust, Yeah. na makita nila that sa Alegre de Pilipinas, makuha ko ang kanilang mga puso dahil mapabilib natin sila. So kailangan as the CEO, I have to prove myself. At saka nag-join ako for that. And then I won for the 8 states. Kaya nagiging Mrs. Great Lakes Earth that consists of 8 states. So napunta ako sa national competition for the Mrs. USA Earth. Yes. So after that, kami dito sa Amerika, if we compete for the pageant, hindi kami nag-aawayan. Hindi tulad, iba ang culture natin, no? Kasi competition talaga, compete talaga tayo sa isa't isa. But dito, tulungan kami. Kung manalo ka, we're happy for you, but still the support are there. So yun ang
yung nanalo ako at nakuha ko yung crown na yan, lahat ang tawagan namin sa ibang queens ng iba't ibang states are sister queens. So my Sister first New York Fashion Queens. Week, I talked to each one of them, of the queens of each states, na ina-ask ko sila that, will you please support me? Kasi iba-iba kami, CEO kami ng iba't ibang company. Ang iba may hospital sila, so ang iba is owner of the makeup company. Iba-iba ang aming sinusuportahan isa't isa. So sa akin Nakakatuwa naman pala, is, ma'am. nakiusap ako sa kanila kasi it's really a pride of the Philippines na yung sila ang sumusunod na magsuot sa ating mga creation. So at that time na nag-invite ako ng media from Philippines to come and see our fashion show in New York Fashion Week. Nakaka-proud talaga, sabi nila, na all queens of America willing the Filipiniana, at nag-walk sila. So iba't iba kaming mga audience, 'di ba? Iba't iba ang ating mga followers, and they promoted the Filipiniana of Alegre de Filipinas. So at that time nabalita siya diyan sa Inquirer, sa TV. Ang saya-saya ko na yung tayo na hindi na tayo sumusunod ng Louis Vuitton, Chanel, 'di ba? So sila ay sumusunod na at nagpo-promote sa ating sariling products. So yun talaga ang purpose na bakit nag-join ako sa pageantry dito sa Amerika. After that, so tinawag na naman ako after ng aking contract for a year na natapos na ang aking pagka-reigning queen ng Mrs. Great Lakes Earth. Nag-join na naman ako sa Mrs. International Universe. Yun naman, nakuha ko ang isang crown na yan. So for that, for me to build a branding company is not easy kasi we as the CEO, tayo talaga yung unang mag-create ng dignidad, ng mapabilib natin ang buong mundo before natin matulungan ang ating kapwa Filipino. Ayan. Galing Ngayon naman, ang naman. galing-galing naman, Ma'am Janice. Napakadami yung, what do you call this? Natutulungan. Inspirational things na nagawa para naman ma-inspire Yes. yung mga inyong kasama, kaibigan. Kasi you said earlier, pati inyong mga kaibigan, Yes. inyong natutulungan. Now, can you tell us something more about how you became a Gawad America Yes. officer, ma'am? Gawad America after that, Award diba, Officer. kasama sa ating branding is itong ating mga Filipino community in America, magtutulungan lang yan. So, kinontak naman nila ako ako ay may karapatan at qualified na mag-screen sa mga taong bigyan namin ng karangalan, bigyan namin ng award na mapunta sa Hollywood. So kaya nagiging collaboration ko yung Gawad America at saka yung American Excellence Award. So hanggang ngayon, kahit sino-sino ang gusto kong sabihin na ito ay deserve na makatanggap ng award from Philippines, na mag-fly ka sa Amerika, sa Hollywood. So isa ako doon sa mag-choose. Kaya nagiging part ako sa Gawad America. Wow, Wow, nakakatawa naku, naman. yung Very inspirational, Oo, ma'am. at saka yung being a Filipino, parang syempre proud ka sa kanya, di ba? Yes. Na ang dami niyang mga achievements na tayong mga nakikinig at nanonood, pag pinapakinggan natin, parang sana all. Mga ganun, Yes, di ba? parang may sasabi mo. Ma'am Janice, Ganito ano yung lang mga... yun. sorry, Kung go kaya ahead. ko, kaya nyo. Kaya na, yun ang parati kong sinasabi sa lahat ng mga Pilipino na huwag kayong mangarap kung mayroon ako kasi kaya ko nga, mas kaya nyo kasi andito na ako, natutulong sa inyo. Ako noon, walang tumutulong sa akin. I really came from scratch. At saka lahat ay talagang wala akong connection. Nakuha ko to na walang connection. Ngayon sabi ko, kayang-kaya nyo na lahat. May chance na kayong lahat kasi andito na si Alegre de Filipinas. That's so nice to hear, Miss Janice. Ma'am, since you said you started from nothing, you when you started, kayo lang, di ba? You built on your own. May masasabi ba kayo, ano yung may masasabi nyo mga obstacles and challenges nyo during the time when you're starting? Paano niya na, ang sa Tagalog na pagtagumpayan, how do you overcome? How did you overcome all these obstacles and challenges, ma'am? The struggles. I can't really say that I made it from myself kasi ang hirap talaga. As in, it's not easy. It's not even easy to build a company na maliit lang sa Philippines. Lalong-lalo na if it's global company. Alam mo, sa mga challenges ko, mostly talaga ng mga na-encounter ko ng mga challenges is from Filipinos also.
we have to accept it. Kasi totoo talaga yan. We have this crab mentality. Minsan ay hindi muna maniniwala, mag-doubt muna sa'yo, at saka sisiraan ka muna kasi hindi mo kaya yan. At saka kung makwento ko lang, it's gonna be more hours for telling you about the story of Alegre de Pilipinas. May mga competitors akong Filipina na nasisiraan ka, but I only continue and move on. And then, of course, prayers. I really prayed a lot. Kasi ang hirap talaga. Hindi kakayanan ng tao lang ang tutulong sa'yo. So, nakikita talaga ng mga tao nagfa-follow ng Alegre de Pilipinas, the progress ng each year and each month na prayer talaga ang doon ako humuhugot ng talagang strength sa aking prayer. Parati kong inaas ni Lord na hindi ko kakayanin ito dahil this is a global company at it's in America. So itong mga Filipino na trying to ruin my company and the name at hindi sabihin hindi kakayanin niya yan kasi siya lang nag-iisa at ilan lang sila. So ngayon na-prove ko na lahat na wala na talagang nagki-question, wala nang nagda-doubt. It's because of my prayers. Yun lang talaga. Wala akong ibang sabihan na may connection ako. Kasi itong lahat ng mga connection na napunta sa akin, I believe that was the answer of my prayers. Okay, Ma'am Janice, in the interest of time, any message sa mga kapwa Pilipino mo na nandito po sa Pilipinas and admiring to you, admire kanila, di ba? And also, yung mga gusto mong i-shout out, nasa yung pagkakataon, Ma'am Janice. Go, go, go. Hello everyone! Ito na naman si Janice Israel de Lima. So, andito ako ngayon to promote our shows coming for the next month in Japan. And also, we have in Thailand for a Thailand Fashion Week on June. We have a Paris Fashion Week on September and New York Fashion Week. So, and we have also the Vegas show on October during my birthday. So I would like to invite you all, if you would like to join us, please send a message to our page and to my email, CEO_Janice Tundler at alegredepilipinas.net. At saka sa lahat ng mga gustong magpa-ads at saka nangangarap na mapunta sa global stage, baka natatakot kayo kasi I know it's mahal, but just talk to me because I am really willing to help. It depende ng situation mo kung deserve ka. So pag-usapan natin yan. Lahat-lahat ng mga gusto nyong makamit dito sa global, just let me know. Kasi andito lang ako. Yes. So I would like also to congratulate my team in Japan for a very successful show by Shima China of the Runway Project. So I'll see you again for next month. And also to Jewels Empire Entertainment, and also Filipino-owned company, a modeling agency na partner ko dito sa Amerika. Pwede kayong mag-apply sa kanya. Gusto nyong mag-model, siya na ang magpasa sa akin. To Jeanette Escoton, to my IT team and Alegre team, and to also our renewed designer of the best friend of Michael Cinco, Angel Estera. Hi! I'll see you soon in Dubai. And to all my family and friends, Alegre de Amigas. Well, hi. And to all the Filipino, thank you so much. Okay. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Janice de Lima, sa pagpapaunlak sa amin na ma-share nyo ang inyong humble beginnings and at the same time, ang inyong mga inspirational stories sa ating mga nanonood ngayon sa Eat Connect. Now is 11:26. Maraming salamat, Ma'am Janice de Lima. Thank you. Thank you so much. It's my pleasure to talk to you today. Ayan. Pwede na kayo siguro, Ma'am Janice, na bumalik sa... Thank you so much. I know the time. Thank you. Okay. Good night, Ma'am Janice. Good night. Goodbye. Ayan. Salamat po. Si Ma'am Janice Israel de Lima po, isa pong entrepreneur ang ating nakapanayam. And syempre, Shane, mamaya sa ating pagbabalik, Shane, meron tayong makakapanayam sa lahat po ng mga mahilig mag-drawing, mahilig magpinta. Makikipagkwentuhan po tayo. Papaano ba nasasabak or napupunta sa larangan ng pagpipinta, At sining, yes. sining. Diba? Meron kasi tayong tinatawag na
sining at kultura, di ba? Yes. So itong ating makakapanayam mamaya, alamin natin kung bakit. For the meantime, binabati natin ang lahat ng mga nanonood ngayon, and of course, yung mga nasa Facebook Live at YouTube channel. Ayan, ang dami nila dyan, Mami, nanonood. Yes. Thanks for the support as always, Miss Shima Shaina from Japan. Ayan, hello sa ating mga kababayan. Si Adayaba, God bless, PNP, and Vangelim. Yan, ito na ang ating makakapanayam. Magbabalik po kami, saglit na saglit lang. Hello. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras natin, 11:28 na po ng umaga. May biyahe ka ba ngayong long weekend? Kami nang bahala sa mga traffic update at balita. Dahil sa Huwebes, Biyernes at Sabado, April 17, 18 at 19, naka-live pa rin ang Radyo Agila DCEC 1062 sa Mega Manila. Kaya wag ka nang maghanap ng iba pa dahil siguradong kami ang inyong makakasama. Sa summer holiday special coverage, hindi ka namin iiwan. Mula sa inyong mga tahanan hanggang sa inyong mga patutunguhan. Tuloy-tuloy ka naming kakabayan. Summer Holiday Special Coverage. Dito lang yan sa nag-iisang himpinang paborito ng bayan. Radyo Agila DCEC 1062 Mega Manila. Okay, back to our program, Eat Connect na. Ako pa rin ninyo nakasama, Mami Bel Surara. Siyempre, ang aking partner na si Mary Shane Castillo. Hello po sa ating mga late tuners. Pasok, pasok. Pasok sa mga late tuners, sa mga kabubukas pa lang ng kanilang radyo, ng kanilang social media account via Facebook Live at via YouTube channel. Yes. Ayan si Ma'am Priscilla Batan. Ma'am, okay po yan. Mahabol po kayo talaga. Kasi pagka araw ng linggo, merong napakahalagang pananagutan, obligasyon, lalo na, syempre, yung ating ibang mga kababayan na member po ng mga church, di ba? Yes. Talaga nag-church muna sila. Tama po yan. Okay, without further ado, kung ready na ang ating second guest, ipapakilala na po ni Shane. Ayan, sa ating pangalawang guest sa Eat Connect Now, let us introduce Miss Josephine Behasa Adame, widely known as Ma'am Esang. Ayan, Mami, ito pa lang si Ma'am Esang ay isang multifaceted Filipina artist hailing from San Pascual, Batangas. So, isa siyang Batangueña. Yes, sarap kape And dyan. she's also, Mami, an art teacher. At the same time, yung kanyang mga paintings, yung kanyang mga likha ng sining ay na-feature sa iba't ibang publications at iba't ibang libro. Nice. At also, isa din siyang awardee, Asian Excellence Awardee. At the same time, isa siya sa mga nakuwang Exceptional Woman of Calabarzon. Wow. The rest, siya na ang magkikwento sa atin. Ayan, without Hello, further ado, Ma'am Esang, welcome po sa Radio Agila Net 25 Eat Connect. I'm with Mami Bel Susara. Diyan na po ba kayo? Hi po, Mami Esang. Yes po, good morning. Morning, isa pong masining na linggo po sa ating lahat. All the way from Batangas po tayo. Wow. Good morning po. Hello, good morning Good sa lahat ng mga tiga Batangas, sa mga Batanggenyo at Batangueña. Ayan, si Ma'am Esang Adame. Hello po, Ma'am. Kumusta po ang linggo, Ma'am? Yes Kumusta po. ang pagbabiyahe? Oh, maayos po kasi maganda po ang panahon ngayon. Maganda ang ating signal. So, hopefully Very po good. magiging successful po yung ating pong, ang ating pong interview today. And sabi nga po ni Ma'am Janice kanina, we hope to inspire lalo po yung ating mga kababaihan Yes. at yung mga maraming mga pangarap. I hope na makapagbigay po kami sa inyo ng mga magagandang inspirasyon sa ating pong mga nakikinig at sa ating pong mga nanonood. Opo. Ma'am Esang, pwedeng pakukwento, pakibahagi sa amin
your humble beginnings. Paano po kung Yes. napunta sa mundo How ng sining? Yes, how you started your journey sa pagpipinta. At teacher din pala siya, Mami. Siyang art teacher. Yes po. Bali po, siguro masasabi ko na ang akin pong pagpunta sa sining ay maraming influences at saka po factors. Nariyan po yung usual na kinukwento ng mga ating mga pintor na pagkabata pa nila ay talagang mahilig ng mag-drawing, sa mga walls ay nagke-crayons na. So ganyan din po ako. Pero siguro ang masasabi ko din na isang factor din po, kaya din nandito sa aking dugo yung pagiging isang pintor o pagiging isang artist, ay dahil ang akin pong tiyuhin ay it runs in the blood. Kung kilala niyo po si Mr. Rafael Popoy Cusi. Ay, siya po opo. ay Na-invite na namin siya before pa po. Yes po. Si Mr. Rafael Popoy Cusi ay akin pong tiyuhin. Siya po ay pinsang buo ng akin pong tatay. Ayan. So, when I was small, I am idolizing him. Nasabi ko nga, hindi ko man po matapatan o matapatan or makaya yung kanyang mga ginagawa. Somehow, in one point of my time, ay mabigyan din po tayo ng pagtingin o pagkilala sa ating pong mga ginagawa. And then, pero, kahit pa, nakita ng aking mga magulang na mahilig akong mag-drawing, nananalo po ako sa mga contest, minsan natatalo din naman sa mga art contest. Pero dahil po ang fine arts noong panahon po namin ay limitado pa po dahil ito po ino-offer pa sa Manila. So hindi po ako kumuha ng fine arts nung college, kundi kumuha po ako ng Bachelor of Science in Accountancy. At dahil tayo po ay masunurin sa ating mga magulang, gusto po ni tatay ay nasa kurso ng business kasi madali daw po yung ipasok sa trabaho. So I thought na sige, total ay ito naman yung kaya nga namin, tinapos ko. And then eventually, tayo po ay nagkaroon ng permanenteng trabaho, nagkaroon ng asawa. And God is so good na nagamit ko naman po talaga yung aking kurso kasi ako po ay sa trabaho at ngayon po ay presently I am serving the government as administrative officer po sa Department of Education. Yes. Pero paano pag napapunta ako sa sining? Yes, sabi nila, how come, Esang, that you graduated Bachelor of Science in Accountancy and yet you are doing arts? So, di ba napaka-opposite side po, opposite side of the world. Yes po. Okay. Actually po, that was 2017 when I finished my master's in public administration. Ang sabi ko, ano ang sunod kong gagawin? Because I took the course for the progress ng aking pong career. Dahil nga po ako ay nalilinya na sa administrative. But somehow, sabi ko, teka, kailangan ko namang balikan uli yung first love ko, and that is arts. So I started again drawing, painting, and luckily that was 2017 when our former DNR secretary, Ma'am Gina Lopez, had her first. There is a search for 100 artists for the environment, and dahil ang una nga po nating mga ipinipinta ay mga kalikasan dahil ako po ay very proud na tayo po ay lumaki sa bukid. Nariyan po nakita natin ang mga ibon, ang mga halaman, ang mga bulaklak. So, yan po ay isang factors din. Kaya po, yun po ang aking tema ng aking mga pinta at napili po tayo. And that's how all the good opportunities began. So, lahat nagsimula na po, exhibits, invitations, at marami nagsangay-sangay na po yung ating mga ginagawa. Pero maniwala po kayo, despite po na tayo ay naging aktibo na sa sining, sabay po yun na tayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno and at the same time, tayo po ay patuloy ang progress sa ating pag-aaral at diskubre sa sining. Nakakatuwa naman marinig yan, ma'am. You know, looking at the pictures that we're flashing right now, yung YouTube, yung inyong mga silikha ng may paintings and all. Napaka-therapeutic, ma'am. Ito ba masasabi niyo, Ma'am Esang? Di ba sabi niyo po, kayo po ay isang may bahay at merong 2 na pong anak.
This, ano po ba, ito nyo pong pagpipinta serves as therapeutic also for you, a therapy for you po. Well, how do you take care of your kids and, your time management po when it comes to your personal life sa inyong family? Yes po. Bali, masasabi ko din, ma'am, na this is the first time that I will tell sa mga radio interviews kasi dati hindi ko po ito sinasabi. Actually, one reason then why, the first thing is that my first love for art. Actually, yan po talaga yung una. But the second thing is necessity. When my husband, umuwi po siya year 2017, dahil nagkaroon po ng Saudi crisis. So sabi ko, I have to do a double work. Kasi po, wala na pong work yung husband ko. And nagkaroon din po siya ng condition, Parkinson disease. So, gusto man po niyang mag-work talaga. But we opt na mag-stop na lang and I will do as a sole breadwinner. So, imagine niyo po, ma'am, yung struggle ko. Ay, naiyak ako. So, it's okay, ma'am. Necessity siya. Kasi sabi ko, I have my work at DepEd and at the same time, ang ganda ng demand ng arts because I can teach arts. So, syempre, I will tell you na talaga pong part of that, meron po siyang fee. Tapos, kapag nakakabenta, the good thing with our social media, the Facebook, every time that you finish one artwork, so may nabibenta po tayo. And nagsangay-sangay na po siya. Nandiyan na nakuha na po tayo na as art coach ng mga bata sa mga competition. Nandiyan po na nakuha na po tayo as judge. Nagiging na po tayo for many agencies po dito, mga public and private. So, ang ganda kasi the good thing is that I thought that it will be at first hand my first love and necessity. And it come up na we are reaching our community. We are engaging our stakeholders na hindi pala siya dahil lang sa simpleng kailangan mo lang kumita ng pera. Nagsisimula na din na you are start evolving na kailangan mong magpakita ng iba't ibang makakaya pa sa community because you are being inspired, you are giving inspiration na rin sa iba na kahit pala ganun, pwede naman po pala. And that's how it started na discover na po tayo ng tourism office ng San Pascual. And yun na, doon na po tayo nabigyan ng pagkakataon na maipasa ang ating mga requirements at mga ginagawa sa iba't ibang mga award-giving bodies po. Nakakatuwa naman, Mang Esang, marinig yan lahat na yan. Can you imagine, Mommy Belle? Yeah. Sabi niya, 2017, she graduated ng BS Accountancy. 2017, her husband went home because of the Saudi crisis. But then, at the same year, all the blessings have poured. Nandiyan na po pumasok yung pagka-discover sa inyo ng ating Lady and our Secretary po, na si Ma'am Lopez. Then, ayan na yung mga na-awardan kayo, ma'am. Nakakatuwang marinig. And of course, napaka-inspiring marinig ng ating mga nanonood sa Eat Connect, how you transpired into becoming a, something na gusto nyong gawin noon kasi yan po yung inyong passion, right? And then, nagkaroon kayo ng mga obstacles along the way, but look at you now, yung pong mga accomplishments nyo na nakuha and all that. Not only that, Mami, si Ma'am Esang pala. Kasi lahat ng aming mga Mami talaga tawag ko Si Ma'am Esang is also a public servant, Mami. Can you imagine? For 16 years. Up to now, up to now, as an administrative officer po ng DepEd for Department of Education. Ayan, nakakatuwang marinig, Mami. Ano po yung mga, so dyan po ba napapasok yung inyong workshop for the kids na inyong ginagawa sa pagpipinta? Okay po. So, paano po ba nag-start yung aking pagtuturo sa arts? So, since po, alam naman natin na ang social media, especially the Facebook, so nakita po ng mga friends natin, especially mga parents na may mga batang maliliit. Unlike po before, nung po tayo mga bata pa, ang introduce lang sa arts is crayons, pencils, watercolor. But our school is evolving na po. Kasi ngayon, hindi lang yun ang ino-offer. So, ang mga bata, kailangan matuto na rin sila ng pagpinta. Dati, crayons lang. Ngayon, oil pastel na. So, ngayon, ang sabi ng mga mami sa akin, Ma'am Esang, baka naman po matuturuan niyo ang aking anak. And you cannot believe po na nag-start po kami sa aming garahe ng bahay.
And nung mag-start po kami, so I put those tables, yung mga folding tables and chairs. Tapos, nakakatuwa kasi una pa lang pong workshop po, I promote it at Facebook na meron na po tayong pagtuturo ng arts if they would like to learn acrylic painting. So, first pa lang po 7 students. That was 2017 when we started. And then, hindi po kayo maniwala, nag-start po from 7 until umabot na po kami ng 20 students per session. Wow! Ang galing naman, Mami Bel. Alam nyo, Ma'am S, ang napakaganda nitong naisip nyo or nagawa nyo, no? You know, as a painter, as a public servant, and also working as at Department of Education po, bilang administrative officer po, no? Nakakatawa, Mami. Kasi napansin ko ngayon, ako po, I have a son, Ma'am Esang. And then, yung anak ko, napapansin ko rin, na mga bata, mahilig sila ngayon laging mag-iPad. They are always nakatutok sa iPad, sa mobile devices, sa computer. Now, for you, opening this painting with Ate Esang, give something na for the kids na magkaroon naman sila ng diversion instead of using yung mga mobile gadgets na pinapanood or something more inspirational, something more mas siya, Mami, para sa mga bata, mas nakakatulong, it's very very lucky yung mga students, Ma'am. Ngayon po, ilan ang students niyo, Ma'am Esang, right now? Sabi niyo po, 20 students kayo per session, right? How many sessions po ba kayo on your workshop? So, Ma'am, sabi ko nga, nag-start kami sa garahe, naging 20 students per session po ako. Yun pong kusina namin, yung sala namin, puno na po yan ng estudyante. So ngayon, ang ginawa ko, Ma'am, is ganito. Dumating na po sa point na sabi ko, kailangan makapagpagawa na ako talaga ng workshop house. Kasi para intended na lang siya talaga. And with my savings po dun sa ating pagtatrabaho and at the same time yung mga benta po natin ng paintings. Actually, the reason why pati hindi rin ako pinakuha ni tatay ng arts or fine arts is because sabi ni tatay wala daw pera sa sining. So, ngayon pinatunayan ko kay tatay. Alam niyo kung bakit? Kasi with those sold paintings, yun pong ating mga naging kinita sa pagtuturo. Syempre, I will not be lying na syempre nagpapaturo sila sa atin, so nagbabayad sila. So inipon po natin 'yan. You know what? Gusto ko lang po din sabihin sa ating mga kasamahang pintor ito. Kasi sabi nila, how come that you bought a land and at the same time you constructed a workshop house? Ang sabi nila, walang pera sa sining. I would like to tell you po na ganito lang yon. Hawa nakabenta po ako ng 30,000 na paintings, I will set for the 25,000 na ilagay sa bangko. And that's how I do it. So until such na yung kung mga konti-konti ko mga savings, sabi ko, kailangan mag-control muna ako sa mga wants ko because my needs is for me to construct a workshop house. So, alam niyo meron na po tayong workshop house sa San Mateo, San Pascual. At ang maganda po niyan, so, nandun na po lahat yung mga paintings ko, nandun yung ating mga naging recognitions. And especially now that summertime, nakakatuwa na dumadami yung ating mga skits and we have some invitations din po sa mga malls like Walter Mart San Pascual. So, tama kayo. It's a good, noble advocacy na ang mga bata po natin ay mahimok sa arts because their creativity, their time, and at the same time, ang sarap ng pakiramdam po talaga sa mga bata that they could able to finish one artwork for every session that we are giving them. So, it's a best thing na ang anak po natin, hindi lang sa arts, kung ano ang interest ng anak ninyo, ay mas doon tayo mag-focus at hindi doon sa palaging nakabahabad sa ating mga gadgets. Totoo yan. Yes. Opo. Alam niyo, nakakatawa, Ma'am Esang, na makapanayam namin kayo ngayong
hapon na to, ngayong tanghaling ito. Kasi it really brings us joy na, maparating sa mga nanonood, especially now. Yung mga, sabi nyo nga po, those who are in the scening industry or in the sa painting industry, like ako po, Ma'am Esang, ang aki pong lolo ay si Eduardo Castrillo. Siya po ay isang sculptor din po. Wow. And I'm very proud and humbled na nagsimula din po kami ng yan sa inyong mga munting pangarap, like what you said. And then yung mga accomplishments nyo, like now na narinig ko ngayon, nakakatuwa. And also very inspirational na nabanggit nyo po na, it also adds to the fact na it helps the kids to see that there's other things, a more valuable thing to do. Sa sining, likha, pagpinta. So, congratulations to you, Ma'am Esang, for doing this for the kids sa San Pascual, Batangas. Nakakatuwa po. Nakakatuwa. Ayan, nabanggit kasi ni Ma'am. Nabanggit niyo po kanina. Yes, Ma'am, we are conducting also workshop. If you have seen po yung mga na-share ko sa inyo, we are also doing workshop. Baka meron po kayong mga yung mga GAD events po, or gusto niyo pong magkaroon ng to build the camaraderie of your station. Halimbawa po, because we are also teaching yung mga adult naman. Tama yung sinabi, from the first thing po na narinig ko yung therapeutic art. So pwede po tayong, kahit po wala po kayong inclination sa art, or sabi nga, Ma'am Esang, nag-start lang ako nung mag-start ako na mag-drawing ng tao is bilog, stick, tama po ba? So, nandyan yung, di po ba, meron pa yung, ang una nating dinodrawing pag sa arts, yung mayroong araw sa likod, may mountains, isang kubo, isang bundok. So, kasi yan yung napansin ko, Ma'am Esang, di ba? Minsan yung mga tao, they want to release their expression by painting. So, it brings a therapeutic feeling for them. It's a therapy. So, it doesn't matter kung hindi sila pintor o wala silang pinag-aralan sa fine arts or anything, but just to release their expression. That's what mostly people do. And with painting with Ate Esang na ginawa nyo po, isa siyang magandang ehemplo. And of course, something to help other people and inspire yung ating mga kabataan and those who just wants to express their feelings and all that. Ayan. Yan. Ang sabi kong the work of God, kasi nabanggit ni Maming Esang kanina yung nung 2017, 'di ba? Nagkasunod-sunod yung sa asawa niya. Yes. 'Di ba? Tapos 'di ba nag-start siya 7 lang, tapos hanggang sa masikip na. Yes, doon mo makikita yung work ni Lord. Yung pinagdaanan niya, but at the same time, sige Esang, may ibibigay ako sa yung mas maganda. Maghintay ka lang. Dapat yung word na wait, nasa atin yung wait lang. Wait ka lang kasi yung mga hinihingi mo kay God, maring hindi agad-agad ibigay. Pero, misa kasi mainipin tayo, Mami. Huwag tayong mainit kasi ibibigay niya at the right time, tama? Yes, meron man akong tatanggalin sa'yo, mas may higit akong magandang ipapalit. Correct. Ayan. Ito pa yung sinabi ni Ma'am Esang kanina na isa siyang proud siya na lumaki sa bukid. Yes. Alam mo po ba, Mami Esang, proud ako na kayo ay kabukid ko kasi ka magsasaka. Kasi pag may na-interview kami ditong magsasaka, tapos from the humble beginnings, eto na siya ngayon. Wow, kabukid ako. Nakaka-inspire. Kaya nga po dito sa E-Connect, diba? talagang Mommy Belle is really pushing through po yung mga individual na nag-succeed, you know, when they started pa po nang wala, and makikita mo sila ngayon kasi yun yung magandang tularan. And then nakakatuwa, Mommy Belle, na talagang proud sila na aminin kung paano sila nagsimula, and look at them now. Kaya nga, Mommy, talagang thank you, Lord, na talaga He gives the right things at the right time. Correct. We just have to wait. Okay, naku, Mami Esang, ang sarap pong makipagkwentuhan sa inyo, na-inspire po kaming lahat dito. In the interest of time po, Mami Esang, anong gusto mong iwang mensahe, your parting words po sa lahat ng mga ka-It-Connect natin na nakinig, nanood sa atin, Mami Esang, and of course, yung mga nais mong batiin, or kung meron ka pang nais i-announce na sa yung pagkakataon, Mami Esang, go, go, go. Okay, thank you. Ma'am, sana makapag-workshop tayo dyan sa inyo. At the same time, makagawa kayo kahit isang artwork lang. Apo, meron po kaming dito sa Himpilan, nagwo-workshop po kami at isa po kayo sa akin pong i-refer sa ating management na
pwede po tayong mag-workshop Alam niyo po, dito, di ba? Di ba, Mami Esang? Yes. Yan. Yes, the good thing with artwork, ma'am, isipin po ninyo, life is so short. Correct. And ang painting po natin is a lifetime. It's Yes, forever. correct. So kahit wala na tayo dito sa mundo, Correct. every Andiyan pa time po rin. nakikita ng ang ating artwork, they will Totoo. always remember us. Totoo. Kasi nga po, artwork is a lifetime. It's forever. It stays with us. So, ito Yes. lang. Yes, opo. And you know what, Mami Bell? Yes po. Makikita niyo rin po sa akin pong mga activities. I'm also an advocate of environmentalism. I do have Philippine Environmentalist Art Society. Apa. At hindi ko lang po siya pinipreach, ginagawa ko talaga. We plant yung mga fruits na fruit-bearing trees, tapos Very yung mga good. ornamentals, so ganyan. So kumbaga talagang lahat na. Talagang Kung ano yung po, pwede pa lahat natin- Environmentalist, a public servant, and also a painter, Artist. Mommy. And a loving wife. Oo, Yes. Muralist pa po tayo, muralist, yung mga malalaking mga murals po sa Yung wall. sa So, murals. Ah, okay. So, Pati ako muralist po- din pala. Yes, Ayan, yes, okay. muralist po tayo. Baka may nais kang batiin, Mami Esang. Nga pala, Ma'am, si Banji Lim. Kanina pa siya naghihintay sa interview sa'yo. Thank you, Miss Banji Lim, ha? Banji, magandang morning. Okay po, so yung payo ko not only those people who are inclined in arts, whether kung ano man ang inyong interest, it's baking, music, literature, or architecture, anything. So, ano ang una natin gagawin? Discover yourself. Ano ba yung mas mahal mong gawin? Second is to progress yourself. Kailangan continuous yung learning, hindi pwedeng mag-stop tayo. I started, Ma'am Bell and Ma'am Shane doing nature paintings, but I evolved going into underwater, kois, fishes. Then ngayon, ito po yung ginagawa ko, yung mga heritage houses po dito sa Batangas, that somehow we can showcase those heritage houses. So what I mean is that you have to continue dreaming and working. Hindi pwedeng dreaming lang. So dapat working din tayo. At the same time, rejections are part of the game, but never be stumbled by the rejections. And yes, and you know what? Hindi mo kailangan ipagsigawan yung ginagawa mo, yung talento mo, kasi ang tao na yung makakakita dyan. Yeah. And hayaan mo lang, continue to be humbled, continue to inspire na may maganda tayong relasyon sa lahat ng ating mga nakikilala. Yes. And si God na ang bahala sa lahat. Yun po. Napakaganda. Magandang umaga. ngayong tanghaling ito. Maraming salamat, Ma'am Esa. Yes, ayan. Thank you so much, Ma'am. tayo. Palakpakan tayo. Ayan, napakagandang salita and mga advice na iniwan sa atin ni Ma'am Esang for today. Ayan. Meron ka ba, Ma'am Esang na Ayan, she's exhibit? showing na Ang pinapakayan. ganda, oh. Ayan. Yes, yes, I have here my 2 paintings. Alam nyo, Ganda. iba't iba ng mga lugar na napuntahan po nito because sa dami na rin nga po ng ating na-exhibit, nakita naman nyo yung portfolio ko. But still, we would like na hindi lang po tayo yung mapunta dito, kaya nga ginagawa natin yung pagtuturo. Sana mas marami pang masining na mga Pilipino ang maging pintor, at sana po ay makapagbahagi tayo ng magagandang mensahe sa ating mga sining. Dahil yan po ang magbibigay sa atin ng pagkakilanlan. Yan. At ang isa pa po ay, yes, and at the same time, pakikilala po natin na mahuhusay at magagaling. Si Ma'am Janice, ako po kanina natuwa at ako'y nakikinig sa kanyang interview. Opo. Mahuhusay at magagaling ang mga Pilipino. Yes. Siguro, sa nangyayari natin presently, medyo nga lang may kaunting salimot, but always see the bright side. Yes. Because we know that Filipinos are all great, and yun ang tingnan natin, at ipagpatuloy lang natin na maging mabuti tayo sa kapwa. Yan. Ayan. Yes, Mami Esang, may partner here. Yung binanggit mo, andun yung qualification, yung lahat ng binanggit mo. Yung partner ko, parang Ma'am Janice din yan. Okay, Ma'am Esang Behasa Adame, artist. Thank you so much for your time. Opo, hindi po ito yung huli na interview namin kasi marami pa po kaming mga programa dito. Pwede kayong ma-interview. At yung workshop na binabanggit nyo, ipopost natin yan. Yes. Co-coordinate ko sa management. Yes. Kasi magkakaroon ng mga seminars dito kasi
bakasyon, di ba? Yes, sa para ating programa. maging kapaki-pakinabang ang Sa ating bakasyon. himpilan, yes. Pwede po kayong magsadya dito, Ma'am Esang. Ayan. Okay, thank you so much, Ma'am Esang. Stay safe, Stay safe healthy. po and hello sa lahat God na bless. nanonood. Salamat po, Ma'am Esang. Hoy, sa lahat ng mga nanonood, 114 viewers, salamat I know, po. napakadami, Mami. Opo. Ayan, si Ian Eranio Reyes, Happy Sunday, It Connect na. Shout out po kay Don Kengs. Si Kalosh Nikob, thank you po. Wow. At syempre si Janet Escoton, thanks for the support. As always, thank you po. Adayaba, thank you. At syempre sa mga friendship natin sa Batch 77 ng Jose P. Laurel High School, thank you din. Batch Jose P. Laurel High School Tondo Chapter, thank you din. And of course sa FEU, Far Eastern University Colleague ko, maraming salamat sa support. Ang dami pala nanonood, Mami, mga tiga Batangas. Also, those who's watching from Japan, hello po. Ang dami nila nandito nakatutok sa ating Facebook page and of course sa ating YouTube channel. Ayan. O, baka may nais ka pang banggitin, Shane, before we end. Magpa-extra na tayo. Ako, napakagandang Mami, ng mga naibahagi sa atin ng dalawang guests natin. Very inspirational. Yes. Tuwang-tuwa ako mapakinggan. Correct. It's a good Sunday, Mami. Tama. When you have to patiently wait because Lord will give it at the right time. Correct. Maraming salamat po sa ating nakatuwang. Diyan po sa technical side, ang ating pong audio engineer, Jonas Pascual. At of course, yung mga audio engineer natin sa Ubando, Bulacan, sa aming transmitter site doon, si Ronel at si Mervin, hello. Sa aking pamilyang nagmamahal, Nomer Tonton, Yanyan, Olim, Phoenix, si Ayi, si April, si Dodi, sa Galinera family, Mayuga family, and Villacarte family. Thank you po sa inyo. Yan, aking mom and dad who's watching right now, nakatutok, at aking anak na kanina pa tumatawag, sabi niya sa akin, Mami, Mom, I see you on TV. Yes. Ayan, maraming salamat and thank you. I love you all. And of course, sa aking mga staff na nanonood ng Shane's Curated Luxuries, hello din po. And of course, Mami, kay Kuya Jonas, hello Kuya, maraming salamat. Okay. Bat 77 Urig Cuties. Alam niyo na kung sino kayo. Thank you. Nag-message eh. Susunod po ang programang Kanta na program with DJ Ian Nagzalud and si Debbie Lopez. Siguro sa May siya kasi napaka-busy po. May mga press con po siya. May mga, kasi bukod sa pagiging host dito, ay isa rin siyang cosplayer. Alright. Okay, so busy pala si Ma'am. Ayan, kantahan na ang favorite ng mga tao habang kumakain, makinig ng mga magagandang kanta. Niyo po. Yes, makakasama niyo si Ian Nagzalud. At nandiyan na yung aming mga guests ang aga nila. Ang dami! Yes, marami tayong guest kantahan na program. Bye everybody! See you on next Sunday sa episode ng It Connect na. Kami po ang inyong nakasama. Mary Shane Castillo and of course, Mommy Belle Surara. Bye! Bye!